Magandang araw po mga bossing. So ngayong araw na to ay mayroon tayong tatrabahuin na isang motor, no? Isang Kawasaki Barako to. So ayan, yung problema nito mga bossing ay tumutulo na yung oil galing dito sa kanyang engine sprocket. So ayan, no, kung makikita nyo yung mga oil nya ay nagtalsika na dito sa labas ng makina. So ang dumi na tingnan mga boss, oh. So kapag ganito na ang problema sa ating mga motor mga bossing ay kailangan na nating palitan yung oil seal pati yung o-ring niya sa loob. So unang-unang gagawin natin ay dapat tanggalin na natin yung engine sprocket, no. So may ano siya, Allen wrench yung ginagamit ko dito mga boss, no, para matanggal natin yung engine sprocket ng Barako to na ito, at nang makita rin natin yung oil seal dito sa loob. At kapag pinanood mo ito ngayon ay check, ganito rin ang problema ng iyong motor. Panoorin mo ang video ito para matutunan mo talaga kung paano magpalit ng oil seal at saka o-ring sa ating engine sprocket, no, sa Barako. So karamihan talaga sa mga Barako to na model ay Allen wrench na talaga yung mga bolt nito sa kanyang engine sprocket. At kung nagustuhan mo ang mga ganitong tutorial ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at huwag mong kalimutan pindutin yung bell button para updated ka sa mga bagong upload natin tutorial. Normal lang talaga mga busing ang magpalit ng oil seal dito sa ating engine sprocket banda, no, dito sa ating motor o tricycle or motorcycle, dahil po ginagamit po natin at sa katagalan po mitigas talaga yung oil seal pati na yung o-ring nya, ang dahilan po ng lalabas na yung oil ng motor natin dito sa makina. Lalo na po kapag yung motor natin ay ginagamit po natin pang pamasaday o tricycle o araw-araw po natin ginagamit mga boss. Syempre po sa sobrang init ng ating motor, so araw-araw natin ginagamit, pagdating ng panahon ay kailangan magpalit na rin tayo ng oil seal. Buti nga itong motor na ito ay umabot pa daw ng 2 taon bago natin pinalitan ng engine sprocket oil seal. At syempre pag nagpapalit po tayo ng oil seal ay dapat papalitan rin natin yung o-ring dito sa loob. So ang ginagawa ko muna dito mga boss, bago ko tinanggal yung o-ring or yung oil seal, ay pinunasan ko muna, nilinisan ko muna yung surface ng oil seal, no, at saka dito sa malapit dito sa oil seal dito sa bandang makina para malinis yung pagtanggal natin at walang makapasok na dumi dito sa loob ng makina. At dito mga boss, sa pagtanggal nitong oil seal ay may mga technique tayo na gagawin, no. So iba-ibang technique yung ginagawa natin dito. So sa ginagawa ko ngayon mga boss ay ginamitan ko ito ng screw o wood screw. So ayan, nilagyan ko ng wood screw yung oil seal para hihilain ko na lang at madali na lang matanggal. So ayan, madali lang matanggal mga boss pag yan yung ginagamit natin na technique. So ayan, ito yung oil seal nya. So medyo matigas na talaga siya mga boss, no. So ayan, kailangan matanggal na rin natin tong spacer dito sa kanyang ihi, at nang matanggal na rin natin yung o-ring dito sa loob ng yung natakpan nitong spacer. Sa pagtanggal pala nitong spacer mga boss ay sinundot ko lang ng screwdriver at nilagyan ko ng basahan para hindi magasgas yung spacer mga boss, no. So ayan, nilinisan ko muna. Hindi to basta-basta matatanggal mga boss, no. Pag kinamay mo lang sa pagtanggal, dapat sundutin ng medyo mabigat or may force na bagay para matanggal yung spacer mga boss, no. So ayan, pinunasan ko ulit mga boss dahil may kunting mga dumi-dumi pa. Kailangan siguraduhin natin sa pagbalik natin sa mga pinapalitan natin oil seal o ring, dapat malinis talaga yung loob ng lalagyanan natin para hindi papasok dun sa mismong loob ng makina mga boss. So ayan, so makikita nyo mga boss ay nandyan na yung o-ring. So ayan, yung may kulay itim dito sa bandang gitna. So tanggalin muna natin yan mga boss, no, at papalitan rin natin yan ng bago. So sa pagtanggal naman dito mga boss sa o-ring ay sundutin rin natin ng matulis. Dahan-dahan lang tayo mga boss para hindi magasgas yung shafting dito sa engine sprocket. So dahan-dahan lang, wag natin biglain, kunting pasensya sa pagtanggal ng o-ring.
Kung bago ka lang pala sa aking YouTube channel ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pindutin mo na rin yung notification bell para updated ka palagi sa ating mga video tutorial na i-upload. So ayan mga boss, inatanggal na natin. So ito bali yung o-ring. So ayan, punasan muna natin dito ng malinis na talaga, wala nang dumi. So pagkatapos linisin natin mga bossing ay ilagay na natin yung bagong o-ring. Dahan-dahan lang at kailangan ma-fix natin dito sa gitna yung bagong o-ring. So ayan, nailagay na natin. Pagkatapos natin mailagay, ibalik natin yung spacer. At para masigurado mo talaga kung naibalik ng tama ay maririnig mo yung click sound. So ayun, nag-click-click na siya. So fix na yung paglagay natin ng spacer. Sunod yung ilalagay natin yung oil seal. Sa paglagay ng mga oil seal ay kakamayin muna natin. At kapag nakaporma na siya sa lalagyanan niya ay doon mo na pupupukin ng dahan-dahan yung oil seal para ipasok mo siya ng maayos. So ayan mga bossing, ilagay na natin ng maayos yung o-ring at saka yung oil seal. So punas-punasan mo lang muna natin mga bossing, no, yung paligid para malinis bago natin ikabit yung engine sprocket at saka yung kadena. So ngayon ay pwede na nating ikabit uli yung engine sprocket. So ayan. At ilagay na rin natin yung stopper ng engine sprocket at saka yung bolt. At dito mga bossing ay so ayan, nailagay na natin ng maayos at final cleaning tayo sa kadena at saka sa paligid ng ginagawa natin mga bossing, no, para mas malinis siyang tingnan. So hanggang dito na lang yung video natin mga bossing at sana ay may natutunan kayo sa ating video na ito. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel ay huwag mong kalimutan na mag-subscribe at pwede mo rin i-share sa inyong mga kaibigan. At hanggang dito na lang po. Maraming salamat and God bless us all.